single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Certified, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa maliit na park. Malapit lang po yung trabaho ko dito, mga 2 minutes po away from my work. Kaya I will spend my break time dito, magmuni-muni, mapag-isa, mga ganon. Kasi dito maaliwalas din kasi may mga puno, mga ganon. Tingnan nyo po, mataas po yung araw, nasa ilalim ka ng araw pero hindi mo ramdam yung init. Yan kasi winter na dito sa Saudi Arabia, kaya kahit nasa araw ka hindi ka maiinitan kasi nga yun nga, winter na nga. I will spend my break time here ngayon alauna ng tanghali, hapon. 1 oras po yung break time natin, kaya magkwentuhan tayo mga ka-certified at i-enjoy natin ang break time. Ayan guys, so diba, as usual, mga puno pa rin yung yung nakapalibot sa park na ito. Malit lang po yung park na ito. Malapit lang po sa trabaho ko. Ayun po, yun po yung office namin. Ayan, ang sarap dito guys kasi maaliwalas yung hangin, nakaka-refresh. Dito tayo magpapalipas ng break time. Ang pag-uusapan natin ngayon, punta muna tayo sa seryosong usapan. Kumbaga, pag-uusapan natin yung buhay-buhay, pag-uusapan natin yung mga New Year's resolution ng bawat isa sa atin. Bali, ayan, lahat naman tayo maraming New Year's resolution. Meron tayong mga kanya-kanyang New Year's resolution na gusto nating matupad sa pagpasok ng bagong taon. At bibigyan ko kayo ng mga madalas na New Year's resolution ng mga taong kilala natin o kaya mga taong nasa paligid natin. Yung madalas nating naririnig ba na mga New Year's resolution nila. Kaya ito po, wala po itong personal Hindi ko po ito ginawang video para magparinig o pasaringan yung mga iba dyan kung sino man ang nakaka-relate sa akin. Hanggang doon lang po. Ito lang po yung naayon sa aking pansariling kaalaman o kaya pansariling mga reaksyon. Kaya huwag nyo pong seryosohin dahil sa mundo ng YT, lahat po tayo dapat good vibes lang. Ayan, sana lahat ng bad vibes o kaya mga negativities sa sarili natin o kaya sa buhay natin, sa paligid, mga ganon, iwanan na natin sa pagtatapos ng taong 2020. Huwag na sana natin dalhin sa bagong taon para buong taon ng 2021 ay magiging mas maayos po. Daming dumaan, nandyan ang pandemic, lahat, nandyan ang mga kalamidad, mga ganon. Ang dami na nating pinagdaanan sa buhay, lalo na sa Pilipinas. Kaya sana, ang wish ko lang po sa 2021, maging mas maayos, mas ligtas ang bawat isa sa atin, at mas magandang taon ng 2021. And hindi porket magtatapos yung taong 2020 matatapos na rin yung mga magagandang ginawa natin, magagandang ginagawa natin para sa sarili natin, para sa pamilya natin o kaya para sa kapwa natin, mga ganun. Pwede na nating dalhin ulit sa 2021, itutuloy natin o ipagpatuloy natin gawin yung mga magagandang ginagawa natin sa kasalukuyan na taon.
Kaya ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga New Year's resolution madalas ng mga taong kakilala natin o kaya taong nasa paligid natin. Kasi marami na tayong mga New Year's resolution na nagdaan pero sa kalaunan hindi naman siya natupad. Hindi naman siya actually binigyan ng pansin, hindi siya tinupad. Kaya ngayon, pag-usapan natin ng mga ilan sa mga New Year's resolution. Alam nyo guys, bago tayo pumunta sa New Year's resolution na yan, ihahalin tulad ko yung New Year's resolution sa isang pangarap. Kumbaga yung pangarap tinatrabaho para matupad. Ganun din po yun siya sa New Year's resolution. Kasi kailangan nating trabahuin, kailangan nating gumawa ng mga bagay-bagay para lang matupad yung mga New Year's resolution na yun. Ngayon, umpisahan ko sa mga New Year's resolution madalas ng mga estudyante. Diba, sa sinasabi nila, pagpasok ng bagong taon, hindi na ako malilate, hindi na ako mag-a-absent, mga ganon, mag-aaral na ako ng mabuti, mga ganon ba. Sa kalaunan, hindi naman siya natupad. Siguro natupad siya 1 week or 2, mga ganon. Hindi na siya nalilate, hindi na siya uma-absent, mag-aaral siya ng mabuti, pero hindi yun siya nagtagal. So meaning, ang New Year's resolution na yan, ano lang siya pala, panandalian lang pala. So dapat kapag may New Year's resolution ka, tuparin mo. Kasi yun ang gusto mong mangyari para sa sarili mo, hindi lang para may masabi ka lang. Kaya yung mga estudyante dyan, dumaan po ako sa ganyan din. Kaya dapat pag-igihin nyo, mag-aral kayong mabuti. Lalo ngayon sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay. Yan lang po yung maipapamana ng ating mga magulang. Kaya mag-aral po tayong mabuti. Huwag natin sayangin yung mga sakripisyo ng ating mga magulang. Pero nakaka-relax talaga dito guys ha. Oh, sarap ng hangin. 'Di ba? Puro green, sarap sa mata. Balik tayo guys sa New Year's resolution. Yung iba din diyan, yung mga mahilig uminom ng mga nakalalasing na inumin. Sabi nila pagpasok ng 2021, hindi na daw sila mag-iinom. Pero pagpasok ng 2021, nag-iinom pa rin sila. So what is the sense of having a New Year's resolution kung ikaw na nagsabi ng ganito, ganyan, hindi mo rin matutupad para sa sarili mo? Kaya mas maganda na lang, huwag ka na lang magsabi kung ano yung New Year's resolution mo, kung ano yung gusto mong baguhin para sa sarili mo, para at least yun, hindi mo siya nasabi. Kahit hindi siya natupad, at least hindi alam ng tao, o kaya hindi mo siya nasabi. Kaya mas maganda yung sarilihin mo na lang para at least, di ba, alam mo sa sarili mo kung kailan at kung ano yung gagawin mo para lang matupad yung New Year's resolution. Isa pa, yung New Year's resolution ng mga empleyado. Sasabihin na hindi na daw sila malilid sa trabaho, hindi magtatrabaho na daw ng maayos. O, di ba? Although merong mga circumstances, merong mga valid reasons kung bakit nila nasasabi yun, yung magtatrabaho na sila ng maayos, mga ganun. May mga rason naman po yan na bakit ganun na lang yung sinasabi nila mga empleyado. Parang ako, isa na akong empleyado, pero minsan naisip ko na rin na ganun nga, magpiging pasaway ka, pero anong mapapala mo sa pagiging pasaway? Wala, di ba? Kaya dapat ang bawat trabaho natin ay pag-igihin natin, trabahuin natin ng maayos. After all, doon po tayo kumukuha ng ikinabubuhay natin sa sarili natin at sa mga pamilya natin. Kaya sa tulad kong mga empleyado, kahit ano pa man yan, kahit anong klase ng trabaho mo, basta marangal, ayan, trabahuin mo ng maayos. Ganon.
Yung iba din, ang New Year's resolution nila, yung sabi nila, hindi na sila magwawaldas ng pera, hindi na sila magiging magastos, mga ganun ba, magtitipid na sila sa pagpasok ng New Year. Pero sige, sabihin na lang natin tinupad nila yon 1 month, 2 months, mga ganun. Eh di hindi rin natupad. Dapat kapag sinabi mong magtitipid ka na, dapat seryosong magtipid talaga. Kasi minsan hindi na natin napipigilan yung sarili natin na gumastos sa mga bagay-bagay na hindi naman natin talaga kailangan. Ibig sabihin, yung hindi natin 100% na kailangan. Kasi there is a bit difference between needs and wants. Yung needs kasi, yan yung 100% natin kailangan sa buhay. Yung hindi tayo mabubuhay nang wala yun. Kaya gaya ng food, clothing, shelter, mga ganun ba. Kaya dapat kung magtipid ka, dapat magtipid ka talaga. Samantalang yung wants naman, mga kaibigan, ito yung mga bagay-bagay na gusto nating makuha dahil gusto natin, hindi dahil kailangan natin, 'di ba? Kaya dapat bawat New Year's resolution natin na gusto nating gawin ay dapat seryosohin natin, mga kapatid. Kasi isa siyang parang pangarap na kailangan mong trabahuhin, kailangan kang may gawin para matupad ito. Diba? Hindi ako perfectong tao, hindi ako nagmamalinis. I have also my imperfections. Pero I'm doing everything just to cover that imperfections. Kasi sa mundo wala namang perfecto, di ba? Ang Diyos lang ang perfecto. Pero hindi tayo magtatapos sa ganong prinsipyo. Kasi yung imperfections naman na yan, alam ko, hindi naman natin ma-perfect talaga ang buhay. Magkakamali at magkakamali tayo, mga kaibigan. Pero ang isang pagkakamali ay hindi naman ito matatakpan ng isa pang pagkakamali. Parang sa galit. Kapag galit ka sa isang tao, hindi naman yan ma-resolve ng isa pang galit ulit eh. Mas lalong mag-create yan ng kaguluhan. Pero once na sinuklian mo naman siya ng kalmado ka lang, relax ka lang, balihuhu pa yung galit, di ba? Ayan, meron pang mga New Year's resolution, sinasabi magpapakabait na daw sa taong darating, sa bagong taon. Magpapakabait in the sense na yung hindi na siya mang-aaway, hindi na siya magsusungit, mga ganon. O sige, nandun na tayo, nagpakabait nga siya, pero how long? Gaano katagal? Ikaw ba na nanonood, isa ba yan sa mga New Year's resolution mo na gusto mong tuparin para sa sarili mo? Kung isa yan, mag-isip-isip ka na. But don't take this one seriously, Isa lang po itong komento para sa mga New Year's resolution na yan. Kaya kung nakaka-relate ka, huwag ka pong magagalit sa akin, Huwag ka pong magagalit kay Gab Certified. Ayan yung mga ibang tao, ang New Year's resolution din nila ay kunwari maghanap daw sila ng trabaho sa darating na taon, mga ganon. Pero ang masaklap nun, na-discourage na sila nung meron silang in-applyan na trabaho na hindi sila natanggap. So sa bagay na yan, sa unang apply pa lang, parang nawalan na sila ng gana. So meaning yung New Year's resolution na yun, hindi na naman natupad, diba? Kaya kung sinabi mong mag-apply ka na ng trabaho sa darating na taon, mag-apply ka talaga. Kumbaga sa laro win or lose, sige pa rin, diba? Tuloy ang buhay. Dapat ganun, mga kaibigan. Huwag mawalan ng pag-asa.
dahil ang pag-asa ay nararapat sa mga taong nagtiyatiyaga. O, di ba? Bawat pagkadapa ay may bukas na darating na puno ng pag-asa. Kaya tiwala lang sa sarili, tiwala lang sa Diyos, tiwala ka lang sa kakayahan mo, mga kaibigan. Tiwala ka lang sa sarili mo. Kasi lahat tayo niyan darating sa puntong mabibigo or madadapa. Pero dapat laban lang tayo. Bumangon, taas noo, ipagpatuloy ang buhay kahit na maraming beses tayong madapa. Diba? Kasi ang buhay yan, maiksi lang ang buhay. Kaya huwag sumuko. Samantalahin hanggat kaya mo, sige, laban lang, mga kaibigan. Ganun dapat ang pag-iisip natin kahit anong hirap na dumating sa buhay natin. Kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay-buhay natin, kailangan nating lumaban. Basta tiwala ka lang sa sarili mo, tiwala ka lang sa Diyos. Ibibigay niya sa iyo in due time. Kaya mga kaibigan dyan, mga kapatid, huwag mawalan ng pag-asa. Sige lang, kapag hindi ka natanggap sa trabaho, sige lang, apply ulit sa isang trabaho. Diba? Kasi meron at merong time na matatanggap tayo, basta huwag ka lang sumuko. Ganun lang dapat ang pag-isip natin. Positive. Diba? Magiging positibo tayo sa buhay. Ako, ilang beses din akong nag-apply noon sa Pilipinas. Gaya ng abroad. Isang taon din akong nag-antay. More than pa ata ng 1 year. Kasi nga, nagka-problema dati sa passport ko. May problema sa pangalan, ganun natin, apelyido. Pero anong ginawa namin? Trinabaho namin, inasikaso namin, mga ganun kasama ng aking parents. Kaya ganun dapat, hindi susuko hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo. Siyempre, yung gusto mo, yun yung ikakabuti para sa sarili mo o para sa pamilya mo, siyempre. Kaya kung ako sa'yo, laban lang. Ayan mga kapatid, marami pang mga New Year's resolution ang alam natin na naririnig natin sa mga tao sa paligid natin. Pero hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kaibigan. At sana merong konting aral na naibigay ko para sa inyo. At lastly, gusto ko lang po ulit linawin sa inyo, mga kapatid, na hindi naman ako yung perfectong tao. Hindi naman ako nagmamalinis. Kasi syempre, isa rin akong OFW, mga kapatid. Hindi ko naman 100% na ibibigay yung kailangan ng mga mahal ko sa buhay, pero at least, 'di ba? Meron akong ginagawa, meron akong naibibigay sa kanila. Kaya muli, marami pong salamat mga ka-certified. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig kay Gabs Certified. At sana sa pagpasok ng taong 2021 ay mas magiging mabuti kaysa sa 2020. Happy New Year sa inyong lahat, mga kaibigan. At sana sa pagpasok ng 2021 ay maging ligtas ang bawat isa sa atin, maging ligtas sa anumang klase ng sakit, magkaroon tayo ng mas masaganang buhay, pagpapala mula sa Diyos, at huwag na huwag natin wawalain at huwag na huwag natin hahayaang mawala yung paniniwala sa Kanya, dahil doon tayo huhugot ng lakas ng loob para harapin ang hamon ng buhay. Ayan, maraming salamat mga kapatid. I-enjoy natin ang unang araw ng bagong taon. At sana lahat ng New Year's resolution natin ay matupad natin. And gabayan tayo ng Panginoon sa araw-araw. Ayan, see you on my next video mga kapatid. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Click the notification bell button para
updated ka sa aking mga susunod na videos. Kaya muli, mula dito sa Saudi Arabia, binabati po kita ng isang masayang bagong taon, kapamilya.